TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack. You know what's the best thing to wear before having sex? A wedding ring. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapil nyo na nga pong maaari pa mula po sa Love Radio Manila, ang DJ na may K, Christindera. At syempre mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may T, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman konsolusyon. Isang upang dramahan. Isang upang yamutan. Kapag ka alauna na. Drama na! Hoy, Mama Tanya, happy Lunes! Happy Monday! Kamusta ang iyong akhinse? Naku, Mama Tanya, sweldo day! It's Monday, payday! Hayahay! Pero syempre yung iba, ubus na. Hindi na hayahay. Ay, bongga. Sinilip ko nga yung bank account ko ngayon eh. Sabi ko, ba't ganun lang yung sweldo? Parang kulang. Syempre, binawasan ko. Late Alam ba ko ako? yung pin mo. Na-late ba ako? Sige na. Ano ka ba? Nung Friday pa kaya may sweldo? Hindi, sinilip ko ng Friday, wala pa Ako pa, mauunahan sa sweldo. Ako pa. Ikaw nga pala yung updated sa sahod happenings. Miyak nagche-check yan. Alam na this. Pero nag-check ako na mga bandang alas 4, wala pa eh. Gabi siya, gabi. Sige na nga. Oras-oras nag-a-alarm yung phone ko. Mag-check ka na ng bangko mo. Ay, nagsasalita. In fairness. Ganun. Si Kuya, ganun din daw siya. High touch. Ganun din daw siya. Ay, talaga nga naman. Anyway, maganda yung kwento ngayon. Talaga namang sa kagandahan, talaga namang bumabaha po ang thread. Diba? Sa Facebook. Ay, sabi ko nga kanina, Mama Christine, pag-uusapang sex, pag-uusapang pera, bumabaha ang comment. Pero pag-usapan natin pagiging makatao, makabansa, walang nagko-comment. Ayun lang. Pero hindi ito, sabi nga ni Papa Jack, you know what's the best thing to wear before having sex? A wedding ring. Dami niyong alam Ano ba dapat daw yung iba At ano ba daw narinig natin yung teaser narinig natin yung teaser ni Chico Loco. Akala ko Maria kaysa ka palang Magdalena, anong problem? Diba? May ganon. Maria Clara. Tapos hindi pala raw, Magdalena, anong problema? Thank you. Last na yan. Pero ang dami-dami nagre-react na dito. Ito nga, bagay ito sa teaser natin. Sabi sa Twitter ni Rami James Asuncion, sabi niya dito, nag-hashtag po siya, TLCTDS Interactive, what if nagsisinungaling yung girl o nagsinungaling yung girl na nagpretend na virgin, nalaman mo na lang after na ng kasal na hindi na pala siya virgin. So after ka talaga sa kaanyo, diba? physical na kaanyuan. Correct. Ako kasi hindi mo siya mahal. Diba? Kasi yung akin, naniniwala ako na yung akin, yung sa'yo? Hindi. Yung sa'yo? Yung naniniwala ka? Opinion ko. Ayan tayo. Kala ko yung iyo. Yung opinion ko, sige. naniniwala ako na dapat mas nangibabaw yung pagmamahal mo sa tao. Yes. Mamaya na tayo discussion. Mamaya na Buisit, yan. Tapos tayo, nagtatrend sa atin eh. Sabi naman ni Chris Villa, for me, for you, hindi ko na muna iisipin kung ano ang isusuot ko. Basta pag magkasama po kami, bahala na po kung ano ang mangyayari. At sumagot sa comment na may yun. May nag-reply. Eto sabi ni Levi Lamarca Cavanero. Kumbaga po, kuya, rock na ito! Alam mo yung nakakatuwa mamatay niya? Di ba nagre-react sila, di ba? Ang nakakatuwa kasi, may mga nagre-reply dun sa mga reaction. Kung yung reaction nila, may reaction din ng ibang tao, may pag-comment. O, di ba? Ganun ka, talaga tong topic na to eh. Sabi nga dito, mamatay niya, ito rin, may thread din tong nabuo si Mary V. Roda Labaton. Sabi, Lobaton pala, sorry na. Sabi ni Mary V. Ano niya si Demi Lovato? Joke lang. Gusto ko makita gaganyan ka sa personal. Dito nga tayo mag-usap minsan sa booth. Sige na. Paalam tayo kay Pwede naman yun eh. Paalam tayo. Sige na. I wanna see your face. Ang nai-imagine ko si SpongeBob na naglalabas sa dila eh. Sabi nga dito na may nabong thread nga sila sa usapan. Sabi dito ni Mary V. Roda Lobaton, ha ha ha!
Tama po yan. Pero sa ngayon, hubarin muna at itago. Oh. At may nagtanong, sabi ni Claire Daddy Cervantes, bakit itatago? O sumagot ngayon si Mary V. O di ba may conversation na sila? Friends na sila o enemies? Dalawa lang yan, magiging friends sila o O, tingnan natin yung sagot. Sabi naman ni Mary V. Roda Lobaton, ha ha ha! Yan naman ang ginawa sa Yan naman ang ginawa sa kalalakihan ngayon. Comment ko lang yan at looking forward. Nagkaroon na... Lalaki ba yung isa nag-comment? Babae, Claire Babae. Ay, si sayang. Claire Daddy Tutuksuhin ko Cervantes. sana eh. At yung kanyang Picture. yung kanyang picture, nakatakip yung bibig. Hindi ko alam kung bakit. Bungi ba o mabaho lang Kakasubo yun? lang. Wow. Ng spaghetti. Correct, may tinga-tinga. Pangit naman Oo, talaga diba? mag-selfie. Tapos may tinga-tinga yung ngipin mo, diba? Hotdog, tapos merong karne. Oh. Sabi ni Bernard San Diego, sorry po. Sorry po. Sa panahon ngayon, sa hirap po kasi ng buhay, mas mura pa rin ang condom kaysa wedding ring. Minsan nga po, libre lang galing DOH, kaya na-e-engganyo gumamit pati mga kabataan. May katwiran eh. Okay. Diba? Pero mura nga naman yung condom at minsan libre pa sa barangay. Uy, pero diba, binibigay naman ng condom sa mga may edad na. Grabe, may 17 nagko-condom. OA ka sa may edad OA ka. OA ka. Masakit naman kasi sabihan yung may edad na 40, sige, 30. sa mga adult na lang. Yan, Adult para adult. sosyal. Yan. May edad eh. Grabe ka Grabe naman. ka eh, Sabi naman dito ni... Grabe, sabi niya. Grabe talaga. Sabi dito ni Janeline Hopio, konti na lang, hopya Ano na si lang. Jeneline Mercado? Wala lang, joke lang yan. Last mo na talaga yan eh. Second to the last naman. Nabulunan Wag ka, naman no? last. Sabi dito ni Jeneline Hopio, ang tagal naman excite ako sa inyo ni Tanya Chinita. Dami kong tawa pag magkasama kayo. Ilan po? Mga ilan po? Mga 10 ganyan? Bilang mo po ata eh. Nabilang eh, no? Ang ganda po ng topic nyo now. Kasing ganda po namin. Bakit po? Iba na ngayon sa banig na ikinakasal tapos kinabukasan mag-asawa na. Luma pa rin po yan. Banig eh. talaga? Oo, banig. Kasi konti na lang nagbabanig ngayon ah. Kasi nga may nagsabi dito, last na lang talaga, may nakita kasi ako dito yung taong 1980s. Shucks, hindi ko mahanap. Grabe, ano ba yan? Sige na nga, magdramahan muna Hindi tayo. 109 na tara drama. Hugo na. Ito nga po ang mga bibida, si Adele Maria Morena ng Yes FM Manila. Sige, Si go. Jeffrey, Chico Loco ng Yes FM Manila. Si Connie po, Rakitera Love Radio Manila. Si Mother, Laika Barista Love Radio Manila. At Dante, Christopher Love Radio Manila. Sayang, hindi ko na-copy-paste. Ang ganda ng sinabi niya, mamataan niya, may pag 1980 pa siya eh. Grabe. May pag-date siya kung anong dekada. Basta yung thought ang sinabi niya, parang nung 1980s, uso pa yan malamang sa malamang. Pero sa taong 2015, 14 nga. Nakalimutan ko na yung pangalan, huwag ka na magalit. I love you so much. At least, Magdrama. mag-PM ka kay Christine para ano yung pangalan. Ito na nga po ang kwento natin ngayong araw na ito. Kwento ni Adele. At syempre, i-hashtag nyo lamang po sa Twitter. TLC-TDS Interactive. Mag-comment ka na, mag-react ka na now na. Now na. Facebook Love Radio Manila. Yes FM Manila. At Twitter, hashtag mo lang, go na yan. Okay, go ano na mo tayo, na dali na. Titignan ko I'm so exhausted. titignan ko yung sweldo ko talaga. Push. TLC, the drama special. Interactive. Involve ka dito. Dahan-dahan naman, Jeffrey! Baka maaksidente tayo! Yun naman ang gusto mong mangyari, di ba? Ang maaksidente tayo! Ano ba pinagsasabi mo? Ayaw mong makarating sa langit kaya sa impyerno tayo pupunta! Napaka-childish mo talaga! Daig mo pa ang batang nagmamaktol dahil hindi mabigyan ng candy! Ah, ganon! O sige, ipapakita ko sa'yo ang pagiging childish ko! Jeffrey, ano ba? Kung gusto mo magpakamatay, ikaw na lang mag-isa! Huwag mo na akong idamay! Ihinto mo na tong kotse! Ihinto mo na to at bababa na ako! Jeffrey, ano ba? Sabi na ihinto mo tong kotse! Grabe ka! Ganyan ka na ba talaga ka-desperado? Oo, desperado na ako! Dahil madamot ka, Adele! Madamot ka! Hindi ako maramot! Masyado ka lang atat dahil hindi ka makapaghintay ng tamang panahon!
Mahigit 1 taon na ako naghihintay. Hindi ba sapat yun? Huwag mo nang panindigan ang pagiging Maria Clara mo dahil hindi ako si Ibarra. Hindi yun ang dahilan, Jeffrey! Bakit ba hindi mo ako maintindihan? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, gusto ko kasal muna bago ko ibigay ang hinihingi mo. Kung talagang mahal mo ko, ibibigay mo ang gusto ko. At kung talagang mahal mo rin ako, irerespeto mo ang desisyon ko. Tama na, Adel! Ayoko na makipagtalo sa'yo. Ang hirap mong kausap. Ikaw ang mahirap kausap dahil makitid ang utak mo. Kaya kahit pa ilang beses kong... Shut up! Tama na! Bumaba ka na at umpisa ngayon. Ayoko nang makita pa yung pagbumukha mo dahil wala kang kwenta, Adel! Wala kang kwenta! Makasarili siya, Ate Connie. Sariling kapakanan lang niya ang mahalaga sa kanya. Baliwala sa kanyang nararamdaman ko. Bakit naman kasi ayaw mo pa siyang pagbigyan? Natatakot ka bang bumalik ang iniiwasan mong multo? Oo, ate. Aaminin ko natatakot nga ako. Pero may mas malalim pa rin akong dahilan. Gusto kong panindigan ang sinabi ko noon bago ko sagutin si Jeffrey. Sabi ko naman sa'yo, hindi na kasi uso ngayon yun. Kung noon, kasal muna bago honeymoon, ngayon baliktad na. Kailangang mabuntis ka muna bago ka ikasal. Katulad ng nangyari sa'yo, nabuntis ka muna ni Kuya Dante bago kanya pinakasalan. Idol pa naman kita, ate, dahil magkapareho tayo ng prinsipyo. Mahal ko kasi si Dante. At mas mahalaga siya kaysa sa prinsipyo ko. At wala akong pinagsisisihan dahil masaya ako ngayon sa piling niya. Kaya tatanungin kita, Adel, alin ba ang mas mahalaga sa'yo? Ang boyfriend mo o ang pinaglalaban mong prinsipyo? Tapos ka na bang kumain? Wala po kasi akong gana, Mama. Bakit anak? May problema ka ba? Nag-away ba kayo ng girlfriend mo? Opo, Mama. At mas malala po ang naging pag-aaway namin. Ano bang pinag-awayan nyo? Yung dati pa rin ba? Huwag mo na kasing ipilit ang gusto mo. Hindi naman sa kinakampihan ko si Adel pero sang-ayon ako sa katwiran niya. Kahit naman ako, walang nangyari sa amin ng papa mo bago kami ikasal. Iba naman po ang henerasyon ninyo noon sa henerasyon namin ngayon. Kahit na anak, dapat nga matuwa ka pa dahil kakaiba si Adel. Kumpara sa ibang babae, iilan na lang ang katulad niya. Kaya nga po lalo ako nasasabik sa kanya. Dahil sa lahat ng mga naging girlfriend ko, siya lang ang kakaiba. Checkmate ka na naman, Jeffrey. Mukhang wala ka naman yata sa kondisyon. Oo nga, Dante. Nakakatatlong sunod na akong talo. Huwag mo kasing masyadong dibdibin ang problema mo. Bibigay din niya si Adele. Nagpapakipot lang yun. Ganyan-ganyan din si Connie noon. Ayaw na ayaw niya ng premarital sex. Pero ayun, bumigay din dahil sa kakulitan ko. Ibahin mo si Adele, Dante. Hindi umuubrang kakulitan ko. Ayaw talaga niyang isuko ang bataan. Diskarte lang yan, Jeffrey. Dapat alam mo kung saan ang kiliti niya. Alamin mo ang right move para ma-checkmate mo siya. Ang problema, ako ang na-checkmate. Hindi ako maka-score. Mukhang malabo na yata maging magbilas tayo dahil nagkakalabuan na rin kami ni Adele. Closing the door, how I thought I was sure. Isang linggo na niya akong hindi kinakausap. Hindi rin siya nagre-reply sa mga text ko. Mukhang tinikis niya na ako ng lubusan. Hindi ko kaya to. I can't afford to lose him. Ano kaya kung pagbigyan ko na siya? Pero papaano naman kung iwan niya ako sa ere? Kapag nakuha na niya ang kanyang gusto. Ayokong sumugal. Pero kung hindi naman ako susugal, baka matalo ako ng walang kalaban-laban. Ano ba talagang gagawin ko? This
This time I know it's real. God only knows I've been so lonely without you. Give me the chance to heal. Please take me back. Can't go on living without your love. Magdadalawang linggo na kaming hindi nagkikita. Nakakapanibago pala. Kahit paano namimiss ko yung gagang yun. Tumatawag na naman siya. Sasagutin ko na. Bahala na. Hello? Salamat, Jeffrey. Salamat at sinagot mo rin ang tawag ko. Akala ko talaga titikisin mo na ako ng tuluyan. How about me, Adele? Hanggang kailan mo ako titikisin? Kailan mo ibibigay ang hinihingi ko? Pahayag na ako, Jeffrey. Ibibigay ko na ang gusto mo. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Oo, kahit ngayon mismo. Sabihin mo lang kung saan tayo magkikita. Darating ako. O sige, hintayin mo ako. Pupuntahan kita ngayon din. This time I know it's real. God only knows I've been so lonely without you. Give me the chance to heal. Oh, please take me back. Can't go on living without your love. I'm so excited. Sa wakas, makakamtan ko na rin ang matagal ko ng inaasam-asam. For the first time, makakatikim din ako ng virgin. Puro kasi liberated ang mga ex ko. Tanging si Adele lang ang conservative. Don't worry, Adele. I'll be gentle. At sisiguruduhin kong hinding-hindi mo makakalimutan ang iyong first time. Walang yang, Adele! Niloko mo ko! Bakit? At nagtatanong ka pa? Ang akala ko pa naman isa kang Maria Clara. Yun pala, isa kang Magdalena. Bakit, Adele? Bakit hindi mo sinabing hindi ka na virgin? Bakit? Nagtanong ka ba kung virgin pa ako? Alam mong yun ang impression ko sa'yo, kaya dapat sinabi mong mali ang akala ko. Anong magagawa ko kung mali rin ang impression ko sa'yo? Akala ko kasi hindi big deal sa'yo ang virginity ng isang babae. Of course, big deal yun sa aming mga lalaki. Pero hindi lang yun ang pinagningit-ngit ng kalooban ko, kundi ang pagiging dishonest mo. Kung sinabi mo agad sa akin ang totoo, baka sakaling matanggap ko pa yun. Pero ang ginawa mong paglilihim, yun ang hindi ko matatanggap. Niloko mo ko, Adele. Ginawa mo akong tanga. Oo na. Ako na ang mali. I'm sorry. Wala nang magagawa ang sorry mo dahil nawala na rin ang tiwala ko sa'yo. Kaya iiwan mo rin ako? Ganun ba? Oo, dahil wala kang kwenta. Hindi ikaw ang klase ng babaeng karapat dapat pakasalan. Okay, fine. Ganyan naman kayong mga lalaki. Mapagsamantala at manloloko. Pagkatapos nyo kaming pagsawaan, basta-basta nyo na lang kami ibabasura. Ngayon lang, Adele. Ngayon lang may nangyari sa atin, kaya wag mong sabihing pinagsawaan kita. Kung sa bagay, tama ka rin sa isang banda. Dahil ikaw ang klase ng babaeng madaling pagsawaan. Oo, sabik na sabik ako sa'yo kanina. Pero pagkatapos na nangyari sa atin, sukang-sukat diring-diri na ako sa'yo. Sukang-suka at nandidiri rin ako sa'yo, Jeffrey! Kaya umalis ka na sa harapan ko! At wag ka nang magpapakita pa sa akin at hindi kita kailangan! Get out of my life! Kaya pala gusto niyang makasal muna kami bago may mangyari sa amin. Dahil may itinatago siyang baho. Niloko niya ako. Ang kinasasabikan kong masarap na pagkain, panis na pala, tira-tira na ng iba. Napakalaki kong tanga dahil hindi ko napansin ang kanyang pagpapanggap. Ang galing niyang magmalinis. Gayong ang dumi-dumi pala niya. Wala siyang kasing dumi. Basura ka, Adele! Basura ka! Pero bakit ganon?
Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang hinahanap-hanap ko pa rin siya? Bakit nananabik pa rin ako sa kanya sa kabila ng ginawa niyang panggagago? Anong ginawa mo sa akin, Adele? Bakit ako nagkakaganito? Bakit? Bakit? This time I know it's real. God only knows I've been so lonely without you. Give me the chance to heal. Please take me back. Can't go living without your love. Ang buong akala ko ay natagpuan ko ng lalaki maghahatid sa akin sa altar. Pero nagkamali ako. Dahil katulad din pala siya ng mga lalaking nauna kong minahal. Ginamit lang niya ako para mairaos ang kanyang makasariling pagnanasa. Pare-pareho lang kayo! Mga hudas kayong lahat! Mga manlaloko at manggagamit! Mamatay na sana kayong lahat! Mamatay na sana kayong lahat! Mamatay na sana kayong lahat! Sa kabilang banda, may kasalanan din naman ako. Dahil naglihim ako. Natakot akong iwan niya. Kapag nalaman niya ang katotohanan. Kung alam ko lang sana na ganito ang aming kahihinatnan. Sinabi ko na sana sa kanya ang katotohanan noon pa. Sana'y nakamove on na ako. Paano ko ngayon gagawin yun? Mahal na mahal ko si Jeffrey. Kaya paano ko siya makakalimutan? Paano? God only knows I've been so lonely without you. Give me the chance to heal. Oh, please take me back. Can't go living without your love. Mukhang nagkatotoo ang sinabi mo, ate. Bumalik nga ang multong kinatatakutan ko. Ikaw naman kasi, sana noon pa sinabi mo na sa kanyang totoo. Wala namang magbabago kung nalaman niya yun noon. Dahil ganun din ang gagawin niya. Iiwan pa rin niya ako sa ere. Pero paano kung makipagbalikan sa'yo si Jeffrey? Anong gagawin mo? Imposible nang mangyari pa yun. Dahil wala na sa akin ang hinahanap niya. Naaalala ko pa. Iniwan ako ng first boyfriend ko dahil hindi niya nakuha ang gusto niya. At sa takot kong maulit ang kabiguan ko, isinuko ko na sa second boyfriend ko ang aking virginity. At pagkatapos niya akong pagsawaan, naglaho na lang siyang parang bula. Hindi naman siguro kapareho ng previous boyfriend mo, si Jeffrey. Dahil iba ang nakikita kong rason kung bakit siya nagalit sa'yo. Naglihim ka kasi sa kanya. Wala na akong pakialam kahit ano pang rason niya. Manluloko siya at kahit kailan hindi na uli ako magtitiwala sa kanya. Ang lakas mong sumargo ah. Gusto mo pa yatang basagin ng mga bola. Pero ang galing ng ginawa mo. 3 bola ang pumasok. 1, 4 at 3. 1, 4, 3. I love you. In love ka ba, Jeffrey? Yun na nga ang kinabibuisit ko. Sa kabila ng ginawang panloloko ni Adele, mahal ko pa rin siya. I miss her so much. Nangungulila ako sa kanya. Talaga lang ha? Sigurado ka bang siya ang namimiss mo? O baka ang kanyang ipinatikim sa'yo ang hinahanap mo? Hindi, Dante. Siya talaga ang namimiss ko.
At hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil sa halip na magalit ako sa kanya, ay para bang lalo ko pa siyang minahal. Ganun talaga, Jeffrey. Malalaman mo lang ang tunay na halaga ng isang bagay kapag nawala na sa'yo. Kaya nga gagawin ko lahat just to win her back. Liligawan ko uli siya kung yun ang kinakailangan kong gawin. Aba, himala! Naligaw ka. At may dala ka pang isang katerbang bulaklak? Ano bang palagay mo sa akin? Isang patay kaya dinalhan mo ko ng bulaklak? Hindi ako naligaw. Dito talaga ang punta ko. At peace offering ko ito mga bulaklak na dala ko. Hindi mo ba ako papapasukin? At may peace offering ka pang nalalaman? Kung sa palagay mo ay makukuha mo ako sa bulaklak, nagkakamali ka dahil hindi ako uto-uto. Please, Adele. Papasukin mo ako. Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, kaya umalis ka na! Please, Adele. Papasukin mo ako. Mahal kita at nagsisisi na ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na! Ayoko nang marinig pa ang mga kasinungalingan mo! Maawa ka sa akin, Adele. Patawarin mo na ako. Mahal na mahal kita. Sabi nang umalis ka na dahil hindi na ako naniniwala pa sa'yo! Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap. Bahala kang manigas dyan! Wala akong pakialam! Give me the chance to heal. Please take me back. Can't go living without your love. Mukhang mahihirapan ako, Mama. Masyado na pong matigas ang puso ni Adele. Nag-uumpisa ka pa lang na siya'y muling suyuin kaya huwag kang susuko. Talagang hindi ako susuko, Mama. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang dati niyang pagmamahal at pagtitiwala. Ganyan nga anak. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita. Ibang klase rin naman ang determinasyon ng anak nyo, Tita Vanji. Ginawa pa niya kayong padrino. Dahil nakita ko ang labis ng kalungkutan at pagdaramdam. Mahal na mahal ka ni Jeffrey, Adele. Naiintindihan ko po kayo. Dahil anak nyo siya. Kaya natural lang po na tulungan nyo siya. Sige po, Tita Vanji. Total maganda naman po ang pagtrato ninyo sa akin. Kaya pag-iisipan ko pong mabuti kung pagbibigyan ko po kayo. Salamat naman kung ganun. Siya nga pala, birthday ko next week. Baka naman po pwedeng sa bahay ka na mag-dinner. Sure, Tita. Yun lang po pala eh. No problem po. Mukhang naisahan niyo ko ah. Birthday ng mama mo pero bigla siyang umalis? Talagang pinlano niyo para masolo mo ko? Hindi, Adele. May importante lang siyang lakad. Namatay kasi ang kanyang best friend at pumunta siya sa burol. Ganun ba? Pakisabi na lang sa nanay mo, condolence ha? How about you, Jeffrey? Kung sakaling mamatay ako, pupuntahan mo ba ako sa aking burol? Iiyakan mo ba ako? Siyempre, iiyakan kita. At kung sakali nga mangyari yon, gugustuhin ko na rin mamatay kasama mo dahil wala nang saysay pa ang buhay ko kung wala ka. Wow, ang sweet naman. Parang tunay ah. Don't tell me lasing ka na kaya kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi mo. Totoo yun, Adele. Hindi pa ako lasing at alam ko ang sinasabi ko. Seryoso ako. Mahal na mahal kita, Adele. Maniwala ka. Jeffrey, ang kamay ko. Baka kung saan pa yan makarating. I'm sorry. Na-carried away lang ako. Madali lang akong kausap. Alam ko naman kung anong gusto mo sa akin eh. Teka, anong ginagawa mo? Bakit mo hinuhubad ang suot mong bestida? Underwear na lang ang nakasaplot sa aking katawan. Kaya pagmasdan mo kung mabuti, Jeffrey. O ano, naglalaway ka na ba sa pananabik? Hindi ba ito ang gustong-gusto mo? Adele! O bakit ka natulala? Kulang pa bang ginagawa kong pampainit? O sige,
Uhubarin ko ang aking bra. Adel, wag! O yan! Wala na akong bra. O ano, nagiinit ka na ba sa aking alindog? Kung nakukulangan ka pa, panty ko naman ang huhubarin ko. At kung gusto mo, ikaw nang maghubad ng panty ko. Katulad ng ginawa mo noon. Adel, please magbihis ka na! Tama ng pagpapanggap mo, Jeffrey! Magpakatotoo ka na! At ilabas mo yung kahayupan mo! Huwag kang mag-aalala. Dahil hindi mo na ako kailangan pilitin pa. Kusa akong ibibigay sa'yo tong katawan ko. Paulit-ulit kong ipagkakaloob sa'yo ang aking dangal. Pero kahit kailan, hindi mo na maangkin pang muli ang aking puso. Dahil inilibing ko na ang pagmamahal ko sa'yo. Yes, I'm willing to swallow my pride. 'Cause baby, how I'm hurting inside. This time I know it's real. God only knows I've been so lonely without you. Give me the chance to heal. Oh, please take me back. Can't go living without your love. Kanina pa ako rito sa kalsada, pero punuan ng mga jeep na dumadaan. Ang hirap talagang sumakay kapag rush hour. Oh no, mukhang uulan pa yata. Wala pa naman akong dalang payong. Halika, Adel, ihahatid na kita. Saan mo ako ihahatid? Sa motel? Please, Adel, patawarin mo na ako. Umalis ka na, Jeffrey. Makakauwi ako mag-isa. Umuulan na, halika na, bilis! Sabi ko naman sa'yo, kaya kong umuwing mag-isa. Mabubuhay ako kahit wala ka dahil hindi kita kailangan. Kaya dapat matuto ka na rin mabuhay nang wala ako. Hindi ko kaya yon. I love you and I badly need you. I can't afford to lose you. Pero yun mismo ang ginawa mo. Pinakawalan mo ko. Itinapon mo ako parang isang basura dahil yun ang tingin mo sa akin. Oo, nagkamali ako at labis ko ng pinagsisisihan kaya patawarin mo na ako. Please, Adel, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para mapunan ko ang aking pagkukulang. Please, Adel, maawa ka sa akin. Tawan mo ako. Huwag mo akong yakapin. Mahal na mahal kita, Adel. Maniwala ka naman sa akin. Ilang beses ko bang sasabing wala na akong tiwala sa'yo? Kaya umalis ka na. Bitiwan mo na ako. Nagmamakaawa ako, Adel. Huwag mo akong ipagtabuyan. Ba? Sabi ng bitawan mo ako. Taxi! Adel, please, huwag mo akong iwan. Adel! Adel, bumalik ka rito. Mahal na mahal kita, Adel. Bumalik ka dito. This time I know it's real. God only knows I've been so lonely without you. Give me the chance to heal. Oh, please take me back. Can't go living without your love. Seryoso ka ba? Opo, Mama. Nakapagpasya na ako magtrabaho sa Australia. Branch manager ka ng bangko. Malaki na ang kinikita mo kaya hindi na kailangan pang magtrabaho sa ibang bansa. Hindi naman po pera ang dahilan kaya gusto kong umalis. Si Adel ba? Gusto mo siyang makalimutan? Kahit saan ka magpunta, hindi mo siya makakalimutan dahil patuloy kang susundan ng kanyang mga alaala. Pero iba pa rin po kapag nasa malayong lugar ako. Makatutulong yun para makalimutan ko siya. Ibang klase rin naman ang kakulitan mo. Pagbigyan mo na ako, Adel. Dahil ito na ang huli nating pagkikita. Anong ibig mong sabihin? Natanggap ko na ang katotohanan hindi na tayo muli magkakabalikan pa. Kaya aalis na ako ng Pilipinas.
Saan ka pupunta? Sa Australia. Doon ako magtatrabaho. Naparito ako para magpaalam. At minsan pa, gusto kong humingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan. At gusto ko ring malaman mong mahal na mahal kita. Kaya sa aking paglisan ay may iwan ang puso ko. Sige. Good luck na lang sa'yo. Siya nga pala. Meron akong gift para sa'yo. Narito sa bulsa ko. O heto, kunin mo. Anong laman ng maliit na box na to? Buksan mo para makita mo. Wedding ring? Oo, Adele. Noon ko pa binili yan. Gusto ko kasing yan ang isuot mo sa araw ng ating kasal. At ito yung isa pang singsing. Nakasuot na sa daliri ko. Dahil nakapagpasya na ako, Adele. Kung hindi rin lang ikaw ang mapapangasawa ko, magpapakatandang binata na lang ako. Umiiyak ka? Ang tagal kong inaasam-asam ito, Jeffrey. Ang tagal ko nang naghihintay ng lalaking maghahatid sa akin sa altar at magsusuot sa aking daliri ng wedding ring. Bakit ka umiiyak? Para sa akin ba ang mga luhang yan? Oo, Jeffrey. Dahil ang totoo, mahal na mahal kita. Talaga, Adele? Mahal mo ko? Oo. Jeffrey, masyado na talaga ako nasaktan. Kaya kita tiniis. Pero ngayong napatunayan ko ang iyong sincerity, gusto kitang pigilan. Pinapatawad na kita. At sana mapatawad mo rin ako. Please, Jeffrey. Huwag ka nang umalis. Oo naman, hindi na ako aalis. Pero gusto kong sagutin mo muna ang itatanong ko. Ano yun? I love you, Adele, and I want you to be my wife. Will you marry me? Of course I do. I will marry you dahil mahal na mahal kita. Salamat, Adele. Pinaligaya mo ko. Don't worry, I will be a good boy because I know that the best thing to wear before having sex is a wedding ring. This time I know it's real. God only knows I've been so lonely without you. Give me the chance to heal. Oh, please take me back. Can't go living without your Ang sabi ni Papa Jack, You know what's the best thing to wear before having sex? A wedding ring. This time I know it's real. God only knows I've been so lonely without you. Give me the chance to heal. Oh, please take me back. Can't go living without your love. Without your TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, You know what's the best thing to wear before having sex? It's a wedding ring! TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Kung talagang mahal mo ko, ibibigay mo ang gusto ko. Wow! Big word! Etong lubid, Jeffrey, magbigti ka na, buiset. Boys, kapag hindi ho kayo napagbibigyan ng girlfriend nyo sa gusto nyong mangyari, pay some respect naman ho to whatever decision niya. Hindi yung ipinipilit nyo ang bagay na ikaw pa lang naman ang handa at kayang ibigay ito. Again, tawag po doon, respeto.
At una sa lahat, hindi naman sex lang ang dapat na nagbubuklod sa inyo, kundi ang relasyong pinatibay nyo sa mahabang panahon. Yung pundasyon ng pagmamahalan nyo, hindi ng kahalayan ng utak nyo. Kabisyo ka po, bebe ko, yes. Marami hong lessons tayong nakita sa kwento ni Adele. Una, huwag hayaang mangibabaw ang libog kesa sa pag-ibig. May perfect timing sa lahat po ng bagay. Pangalawa, pay some respect. Respeto. Third, kung ikaw ay papasok ho sa isang relasyon, make sure to lay all your cards. Dahil diyan mo malalaman kung talagang mahal ka ng taong yan. And if he's not just after the sex, at tatanggapin niya kung ano man ang iyong nakaraan. Alam niyo po kasi, ang pinakamasarap na pakiramdam ay yung mahalin at tanggapin ka ng taong mahal mo, ano pa man ang naging nakaraan mo. The best thing to wear before having sex is a wedding ring. Kapakabisyo, meron po tayong kanya-kanyang pamantayan sa pag-aasawa. Meron hong conservative type, yung mahigpit, gusto virgin. At kahit kutsain po natin sila ng kutsain, na kesyo hindi na yun uso, wala po tayong karapatan dahil sila yun. Kanilang prinsipyo yun, karapatan nila po yun bilang tao. Meron din naman mga taong gising sa katotohanan dahil sa panahon nga naman ho ngayon, lahat ng tao liberated na halos. Wala na nga naman po sa standard. At itong taong tong mga ganito, wala na sa standard po nila yung pagkakaroon ng partner kung virgin o hindi. Again, karapatan din niya po yun. Wala tayong karapatang magbago ng pamantayan ng ibang tao. Sa relasyon po, malalaman mong mahal ka ng tao kapag yung kapintasan mo, tanggap niya ng buong buo. Malalaman mong mahal ka kapag yung kakulangan mo ay mas mahal niya kesa sa kanyang standard sa buhay. Nakakaloka. Nanggalaiti talaga. Ang daming galit kay kay Jeffrey. Kay Jeffrey kasi nakakagigil kasi yung magbibitaw ka ng salitang kung talagang mahal mo ko, ibibigay mo ang gusto ko. Big word. Bakit ganun? Bakit? Sabi nga nila, di ba, ito yung famous na linya eh. Ang puso ba nasa pagitan na ba ng inyong mga hita? Doon na ba tumitibok? Di ba? Sometimes. Merong mga tao talaga, Mama Christine, na inborn yung pagiging agresibo. Hindi natin masasabi na dapat hindi ka ganyan yung level mo, correct, yung standard mo, hindi dapat ganyan. Pero meron talaga po tao na sa kanilang kaisipan, yung standard nila sa buhay ay mataas. Kahit naman sila mismo sa sarili nila, hindi naman virgin pero kumakademand. Correct! May nagsabi nga dito, nakakaloka. Pasabi dito, ni Jilliby07, kung totoo mahal niya yung girl, tatanggapin niya yun ng buong buo, virgin man o hindi na. O diba? May nag-comment dito parang sabi niya parang makapag-react naman si kuya, akala mo naman siya hindi virgin. Nakailan na nga sabi niya Ito, sabi ni Monette de la Cruz, ang kapal na mukha ni kuya, hindi naman din siya virgin para mag-inarte. Kakaloka ka. Diba? Makapag-inarte ka, kala mo naman. Ano ba yan? Mag-inarte ka kapag ikaw malinis din. Malinis din. Kung puro ka din, wala kang bahid dungis. Yun kasi yung mahirap sa ibang tao makapagbato ng putik sa ibang tao, kala mo sila malinis. Ay, naku. Umayos nga kayo. Siguro para ma-cover yung kanilang imperfections, correct, gusto nila ng partner na perfect. Well, pero hindi po Pag ganyan, napaka-idealistic mo, mahirap yung ma-avoid. Iba po ang idealistic sa realistic. Siguro mag-pray ka na lang at divine na ang makakakaya niyang mga prayers mo, di ba? Miracle. At saka, ano ba mas importante, di ba? Di ba dapat yung pagmamahal mo yung relasyon mo sa isang tao? Nakakaloka ka, Jeffrey. Sabi ni Errol Hunter, langya ka, Jeffrey. Langya ka. Umiskor ka na, ikaw pa galit. Yung virgin ngayon, endangered species na. Swerte ka, mahal ka niya Basta hindi na virgin, magdalena na ba agad? Di ba pwedeng na ano lang?
Sabi dito ni Jessica Marie Reyes, nasa book 1 yan ni Papa Jack, number 78. Malaking pruweba yan. Picturean mo, dali. Nabasa mo yan alam mo yan Sabi ni Christine Cuarto Cruz Gonzales, ang mga lalaki, kasi pag nalaman nila na hindi na virgin yung mga babae, abay, big deal na talaga sa kanila. Pero may mga babae, hindi naghahanap na virgin na boy. Diba? Paano ba na... Mama Tanya, Mama Christine, paano ba malalaman kung virgin pa po yung lalaki? Mama Christine, sagot. Hindi ko alam. Ha? Hindi ko nga alam. Manghula lang tayo, dali para masaya. Paano malalaman kapag hindi sakang maglakad? Lalaki. Lalaki, pwede rin, di ba? Bakit hindi pwede? Lalaki yung tinatanong niya. Hulaan ko. Pag hindi marunong mag-shoot. Hula pa. Pag kinakabahan? Kinakabahan. First time ganun. O kaya gusto sarado ilaw? O kaya kapag nagkakwentuhan about chuva-chuva, hindi siya makarelate kasi nahihiya siya makisali. Oo, naiiw siya. Tsaka hindi... Naiiw talaga. Naiiw siya. Tapos, ano pa ba? Hindi na, wag na natin, hayaan mo na sila. Magbasa na lang tayo ng comment. Thank you, Christine Cuarto Cruz Gonzales, ha. Napaisip mo kami. Sabi dito ni Alex Albano, kasi mamata niya, kung tatanungin mo na lang sa akin kung paano malalaman na Becky yung isang lalaki, masasagot ko pa. Kasi lagi na lang yun di ba? Para iba naman, paano malalaman kung virgin? Sige nga, hindi marunong mag-shoot. Hindi kayang i-shoot. Iba ang nasushoot. Sabi ni Alex Albano, kung sa akin, basta mahal ko siya, why not? As long as nangingibabaw ang pag-ibig ko sa kanya, hindi na yon importante. Bravo ka dyan, bravo. Ikaw na yan. Ikaw ng virgin. Sabi, diba, importante sa kanya na mahal niya yung tao. Yun naman talaga kasi, what matters most? Ganun. Hirap ang hirap. Mahirap dalhin yung standard nung araw sa panahon ngayon, no? Napakahirap. Sabi ni Ate Glors Burns, importante yung tiwala sa isa't isa. Ganyan. Oo, ganyan. Importante din yung mahal mo yung girl. Ano man ang nakaraan niya. Ang galing mo, Maria Morena. Sabi naman dito ni Leia Marie Costrua, pero sa totoo, kung ako ang nasa kalagayan ni Adele, ganun din ang gagawin ko kay Jeffrey. Papahirapan ko rin. Walang hiya yan Diba? Minaliit yung pagkatao mo, tapos lulunukin mo pa rin pala yung sinabi mo. Magalit nga dito Lalaki. Lalaki ang kanyang nagtatrabaho sa Panasonic. Pengen TV. Sabi ni John Delantar, gag ka pala pre. Pakamatay ka na. Ang babae, minamahal, hindi sinasaktan. Gunggong. Galit na galit. Nakaka-stress si Adele. Mahal pa naman niya. Arte-arte pa. Sabi ni Leia Marie Costru. Ano ba? Sabi ni Bernadette Balang Hernandez, ano ba naman yan? Ba't ganyan mga lalaki? Pag nakuha na ang lahat, bye-bye na. 50% na lang po ang matino ngayon, Ate Tanya. Ay, nabilang. 50% hindi man lang ginawang 62.82. Correct. Uy, Mama Tanya, nakalimutan ko may text line pala tayo. My God! Oh my gosh. Meron na tayong text line, Diba sabi mo sa akin? Diba sabi mo sa akin? Paalala mo sa akin Sa akin mo pa pinaano Nag-ako ba yung ginawa mong reminder? Ginawa kitang alarm clock. Pero hindi, don't worry kasi hanggang 4 p.m. pa naman ako aariba sa Love Radio. Ako hanggang alas 3 po ng hapon. Hindi kayo mag-text kung cellphone lang inyo kaharap, wala kayong internet. Text kayo TLC space your reaction at isend sa 2600. Teka, nililista ko. Matanda, hindi matanda. TLC space ang inyong reaction at isend sa 2600. Dali, mag-text na kayo. Para ma-experience naman namin yung mga tayo magbasa sa text line. Paano ba yung bubuksan yung text line? Ibibigay ko sa'yo later, Nas. Sige na, yan nga po yung mga bonggang-bonggang nagsipaganap ngayong araw na ito. Ito na nga po si Adele Maria Morena ng Yes FM Manila. Gumanap bilang Jeffrey Chicoloco po ng Yes FM Manila. Tapos si Connie Rakitera Love Radio Manila. Si Mother Laika Barista po ng Love Radio Manila. At si Dante Christopher Love Radio Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Toti Sandoval, Sound Engineer, Jason Sagon, Musical Scorer, directed by Salvador Royales. Bakit? Bakit? May nabasag Binasag mo.
Asha, patuloy pa rin po pagko-comment ang bonggang-bongga ha. Babasahin pa po namin ni Mama Tanya yan Correct. sa aming mga solo program. Yan. Again, ako po umaariba po sa Love Radio, Siya po 12 yun. to 4 p.m. Ako naman po hanggang alas 3 ng hapon. Sa Yes FM. Sa Huwag Yes mo kayo FM malito, Manila. utang na loob. Yes. Paulit-ulit namin Oh. sinasabi ako Love Radio, siya Yes Ako FM. yes. Tanong mo Love, rin kayo ng yes. tanong. Love, yes. Love, yes. Sabi, asan po si Ate, pag wala ako sa picture nyo, asan po si Ate Tanya? Yes nga ako, di ba? Gulo-gulo nyo. Siya, sige na, maraming salamat po. Luzon! Visayas and Mindanao. At syempre, nakapiling nyo po, mula nga po sa Yes FM Manila, papaulit-ulitin namin si Tanya Chinita. Ha? Ha? Sino kausap mo? Nagbasa ako sa text line eh. May nag-text kasi. May nag-text agad, ang Oo, bilis ang na, bilis eh. Sabi dito ni... Ano ba yan? Hindi ko makita. Wala namang pangalan. Saan nilagyan nyo ng pangalan? Mag-text ulit kayo, lagyan nyo ng pangalan. Ano ba yung nakikita? Hindi ko. Siya, sige na. Muli po, nakapiling yung nag-iisang DJ na may K. Mula po sa 90.7 Love Radio Manila. Ako po si Bebe Cristindera. Sabi ko na yung pangalan ko. Ako naman po mula sa Yes FM Manila, ang DJ na may Tanya Chinita. Na magbibigay sa Pwede rin namang konsumisyon. Isang po ang drama. Isang po ang yamutan. Kapag alauna na. Tandaan niyo yan. Drama. Ano? Drama na. Sige, drama na. Kapag alauna na. Drama na. Buyers. Buyers. Bye. The Drama Special. Interactive. Involve ka dito.